Isang umaga sa Maynila Bay, nagising ang Pilipinas na biglang naglaho ang armada ng Espanya at doon nagsimulang umalog ang 3 siglong paghahari sa ating bayan. Sa kalmadong liwanag bago sumikat ng lubos ang araw, nakahiga ang Maynila Bay na parang mahabang salamin. Mabagal ang alon, halos hindi gumagalaw, at sa ibabaw nito, may ilang bangkang mangingisda na unti-unting bumabalik mula sa magdamagang laot. Tahimik ang mga baryong baybayin, nangingibabaw ang tunog ng sagwan na sumasayad sa tubig at mahinang bulungan ng mga mangingisdang pagod ngunit sanay na sa ganitong umaga. Sa malayo, nakalitaw ang anyo ng mga kuta, kampana ng simbahan at mga bahay na bato ng Maynila na unti-unting nagigising. Sa bandang Cavite, bahagyang malayo sa Pampang, nakapwesto ang mga barkong pandigma ng Espanya. Mula sa malayo, para lamang silang itim na anino laban sa mapusyaw na langit. Ngunit para sa mga sanay sa dagat, malinaw na makikita na iyon ang puso ng kapangyarihang kolonyal sa karagatang ito. Naroon ang malaking Reyna Cristina, ang ipinagmamalaking barko ng hukbong dagat ng Espanya sa Pilipinas. Nasa paligid nito ang lumang Kastila, na matanda na at hirap ng kumilos, at iba pang barko na matagal nang humaharap sa hangin at alat. Sa loob ng mga barkong ito, gising na rin ang mga sundalo at marino. Ang ilan ay nagkakape, ang iba'y nag-aayos ng kanyon, naglilinis ng kubyerta, o simpleng nakatingin sa pampang na parabang ordinaryong araw lamang. Sanay na sila sa puyat, sanay na sa alon. Sa isip ng marami, malakas pa rin ang Espanya. 3 siglo nang nakatindig ang bandila nito sa kapuluan. Mahirap isipin na sa isang magdamag, magbabago ang lahat. Sa Pampang naman, sa mga baryo sa paligid ng Maynila, may mga batang nagbubuhat ng timba ng tubig, may mga inang nagsisiga upang maghanda ng almusal, at mga amang nag-aayos ng panindang dadalhin sa pamilihan. Para sa karaniwang tao, wala pang palatandaan ng malaking pagbabago. Ang digmaan sa Cuba, ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya, ay tila malalayong balita lamang na dumadaan sa bibig ng mga ilustrado at opisyal. Sa pang-araw-araw na buhay, ang mas mahalaga ay kung may makakain, kung may buwis na babayaran, at kung may opisyal na maghahanap na naman ng sapilitang gawain. Ngunit sa malayo, sa dulo ng baybayin na hindi pa abot ng mga mata ng karamihan, may gumagalaw na ibang anino. Sa likod ng tahimik na umaga, papasok na sa Maynila Bay ang isang hukbong pandagat na hindi hinihintay ng mga sundalong Espanyol sa ganitong oras at ganitong paraan. Dumaraan ito sa dilim, maingat at determinadong harapin ang armadang matagal ng simbolo ng kapangyarihan sa tubig ng Pilipinas. Sa mapa at sa mga opisyal na dokumento, ang armada ng Espanya sa Maynila ay patuloy na inaasahan bilang kalasag ng imperyo sa bahaging ito ng Asya. Sa 3 siglo, ang presensya ng kanilang mga barko ang nagsilbing paalala sa ibang bansa na ang kapuluang ito ay sakop na, may may-ari na, at hindi basta-basta pwedeng galawin. Sa tuwing may banta mula sa ibang dayuhan, sa imahinasyon ng Madrid, laging naroon ang armada handa, matatag, at kayang magtulak pabalik ng sinumang mangahas. Sa katotohanan, iba na ang kalagayan. Maraming barko ang luma na, kulang sa makabagong kanyon at bala, hirap sa supply, at hirap sa pagkukumpuni. Marami sa mga tauhang nakasakay dito ay matagal nang hindi nakararanas ng tunay na malaking labanan at higit na sanay sa rutinang bantay sa look kaysa sa sagupaan laban sa isang modernong hukbong pandagat. Gayunpaman, sa tingin ng mga karaniwang tao sa Pampang, sapat ang tanawing may mga barko ang Espanya upang magmukhang matibay pa rin ang kanilang paghawak sa kapuluan. Sa umagang ito, ang mga aninong iyon sa malayo ang armada ng Espanya ay nakaposisyon sa mababaw na bahagi ng tubig, malapit sa Cavite. Sa ibabaw,
payapa ang paggalaw nila. Ngunit kung titingnan mula sa mas mataas na perspektiba ng kasaysayan, para na silang mga piyesang nakapwesto sa isang tabla ng aheadress na hindi na kayang tumakbo habang papalapit ang isang kalabang bihasa nasa ganitong laro. Habang patuloy ang paghinga ng Maynila Bay, unti-unting umiigting ang hindi pa nakikitang tensyon. Hindi pa batid ng karamihan na ang umagang ito ang magiging hudyat ng pagkalagas ng isang imperyo sa tubig ng Pilipinas at magiging simula ng panibagong panahon, panahong puno rin ng pag-asa, pagkalito at panibagong pananakop. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mong patuloy na makapanood ng mga kwento tungkol sa kung paano lumaban ang Pilipinas at nakamit ang kalayaan, mag-subscribe ka sa channel at i-like at i-hype mo rin ang video para mas makarating ito sa mas maraming taong tulad mo. Sige, tuloy na tayo sa kwento. Mula sa pananaw ng kasaysayan, hindi basta isang umaga lamang ang Fan Mayo 1898. Ito ang buod ng mahigit 300 taong karanasan sa ilalim ng Espanya. Sa bawat alon ng Maynila Bay, may bakas ng galleon trade na nag-ugnay noon sa Maynila at Acapulco, ng mga barkong nagdala ng pilak, rekado at iba pang kalakal, habang ang mga katutubong nasa dalampasigan ay nanatiling nakaatang sa buwis at sa pilitang paggawa. Habang may mga prailing may hawak ng kapangyarihan sa bayan, may mga Indyo na araw-araw na namumuhay sa ilalim ng bigat ng tributo at polo iserbisyo. Sa mga simbahan at kumbento, ipinapakilala ang Kristyanismo bilang bagong-bagong daan sa kaligtasan, pero kasabay nito, nababago ang istruktura ng lipunan. Ang mga datu at prinsipalya ay nagiging tagapamagitan sa pagitan ng kolonyal na pamahalaan at ng mga karaniwang mamamayan. Lumalalim ang agwat sa pagitan ng may kapangyarihan at ng wala, sa pagitan ng nakakaintindi ng wikang Espanyol at ng hindi. Sa mga baryo, kumakalat ang takot sa mga gwardiya sibil, sa mga biglaang pagdakip, sa mga parusang walang malinaw na paliwanag. Sa pagdaan ng mga siglo, hindi na lamang kahirapan ang nararamdaman ng mga Pilipino, kundi isang unti-unting paggising ng isip. Sa mga lungsod at paaralan, umusbong ang mga ilustrado mga Pilipinong nakapag-aral sa Espanya o sa mga piling institusyon, nakabasa ng mga ideya ng liberalismo, nasyonalismo at karapatang pantao. Sa paglipas ng taon, nabuo ang propaganda movement. May mga pahayagan at sanaysay na umuusig sa katiwalian, sa kawalan ng tunay na representasyon, at sa kalupitan ng ilang opisyal at relihiyosong may hawak ng kapangyarihan. Sa gitna nito, tumindig ang pangalan ni Jose Rizal. Sa pamamagitan ng Nolimi Tangere at El Filibusterismo, inilantad niya ang buhay sa kolonyal na lipunan, ang mapanlinlang ng ngiti ng ilan sa mga praile, ang takot ng mga Indyo, ang pagkalito ng mga mestizo, at ang sakit ng isang bansang hindi pa lubusang kinikilala ang sarili. Ang mga nobela niya ay naging salamin na hindi lahat gustong pagmasdan, lalo na ng mga nasa tuktok ng sistemang kolonyal. Ngunit para sa marami, ito ang naging unang malinaw na anyo ng tinig na nagsasabing may mali at kailangang magbago. Nang ipasara ang mga pahayagan ng propaganda at usigin ang mga lider nito, lalong humigpit ang sitwasyon. Sumunod ang pagbitay kay Rizal noong 1896, isang pangyayari na nagmarka sa puso ng maraming Pilipino. Sa bawat taong nakakita o nakarinig ng tungkol sa pagbaril sa kaniya sa bagong bayan, tumibok ang tanong, hanggang kailan magtitiis? Hanggang kailan papayag na ganito na lamang ang magiging kapalaran ng mga susunod na salinlahi? Sa ibang dako ng lipunan, malayo sa mga salon at unibersidad, may isa pang kilusan na tahimik na nabubuo sa mga barong-barong, gubat at liblib na baryo, ang Katipunan. Sa pamumuno ni na Andres Bonifacio at iba pang kasamahan, lihim na kumalat ang mga kasaping naniniwalang hindi na sapat ang pagsusulat
at pagmamakaawa. Sa kanila, ang tanging sagot sa 3 siglong pang-aapi ay hayagang paghihimagsik. Sumiklab ang himagsikan noong 1896. Sa mga kabundukan, nagtipon-tipon ang mga revolusyonaryo, may hawak na baril, bolo, o kahit anong sandatang maipupulot. May mga bayang naagaw at muling nabawi, may tagumpay, may trahedya. Tumugon ang Espanya sa paraan nitong matagal ng nakasanayan. Mabigat na parusa, malawakang crackdown, at mga kampanya upang durugin ang kilusan. Maraming buhay ang nawala, maraming pamilya ang nagkahiwa-hiwalay. Sa bandang huli, nauwi sa kasunduang kilala bilang Pact of Biak na Bato. Nabuo ang ideya na panandali ang titigil ang laban kapalit ng amnestya at pera, at ang ilan sa mga lider revolusyonaryo, kasama si Emilio Aguinaldo, ay lilisan patungong Hong Kong. Sa papel, parang pahinga. Sa puso ng marami, pakiramdam ay pansamantalang paghinga lamang bago ang susunod na bugso ng laban. Hindi natupad ng buo ang mga pangako, at ang di pagtitiwala sa pagitan ng mga Pilipino at Espanya ay lalo pang tumindi. Kaya nang sumapit ang 1898, ang umagang ito sa Maynila Bay ay hindi lamang tungkol sa mga barko sa tubig. Nasa hangin ang bigat ng lahat ng naganap, ang dugo ng mga nauna, ang mga pangakong napako, at ang pagnanais na hindi na maulit ang 3 siglong pagyuko. Para sa isang batang naglalaro malapit sa dalampasigan, ordinaryo pa ang araw. Pero para sa kasaysayan, ito ang sandaling parang humihinga ng malalim ang buong kapuluan, naghihintay kung ano ang susunod. Sa kabilang panig ng mundo, sa Cuba, matagal nang kumukulo ang mga alitan sa pagitan ng Espanya at mga rebeldeng nagnanais din ng kalayaan. Nabalitaan ng mga Pilipinong ilustrado ang tungkol sa mga pag-aalsa roon, at sa paglipas ng panahon, nakisangkot na rin ang Estados Unidos. Ang pagsabog ng barkong pandigma ng Amerika na USS Maine sa daungan ng Havana ang naging huling gatong. Sa mata ng maraming Amerikano, oras na upang kumilos laban sa Espanya. Sa pagpapasya ng Estados Unidos na pumasok sa digmaan, hindi lang Cuba ang tinitingnan nitong entablado. Nakita ng mga tagaplano sa Washington na kung nais nilang ganap na pahinain ang Espanya bilang kolonyal na kapangyarihan, kailangang targetin hindi lamang ang Caribe, kundi pati ang mga teritoryo nito sa Pasipiko. At kung pag-uusapan ang Asia-Pasipiko, nariyan ang Pilipinas, isang kapuluang may sentrong lungsod, may daungan, at may armadang Espanyol na nakapwesto sa Maynila Bay. Para sa mga opisyal ng Estados Unidos, estratehikong target ang Pilipinas. Kung mawawasak ang armadang Espanyol sa Maynila Bay, mababasag ang mangipin ng Espanya sa bahaging ito ng mundo. Magiging mas madali para sa kanila na kontrolin ang rutang pandagat, pumasok sa merkado ng Asya, at ipakita sa iba pang mga bansa na isa na silang kapangyarihang pandagat na dapat isaalang-alang. Sa ganoong pananaw nakapaloob ang mga utos na ipinadala kay Commodore George Dewey, ang pinunong militar na nakaatas sa Asiatic Squadron ng Estados Unidos. Si George Dewey, veterano ng digmaang sibil ng Amerika, ay bihasa na sa disiplina at pagpaplano. Nasa Hong Kong ang kaniyang hukbong pandagat nang sumiklab ng tuluyan ang digmaan laban sa Espanya. Sa kanluranin, kilala ang kaniyang pangalan bilang isang opisyal na mahinahon, kalkulado, at hindi padalos-dalos sa pagpapasya. Sa panig ng Espanya, ang sinusubukan namang panatilihin ang kontrol sa Pilipinas ay si Admiral Patricio Montojo. Siya ang may hawak sa mas lumang armada sa Maynila Bay. May kaunting barko na kayang lumaban, ngunit kulang sa makabagong armas at proteksyon. Sa Washington, pinag-usapan ng mga opisyal at tagaplano kung paano sasagupain ang Espanya sa iba't ibang dako. Sa kanilang pagtingin, kailangang mabilis at matindi ang unang mga hampas. Sa Madrid naman, sinisikap ng mga lider na panatilihin ang dignidad
at teritoryo sa gitna ng lumalalang presyur mula sa iba't ibang panig. Sa pagitan ng mga opisyal na ito, lumalakad ang mga liham, utos at kable ng telegrama, ngunit sa dulo ng lahat, sila-sila lamang ang nag-uusap. Walang Pilipinong kasali sa mga pagpupulong na iyon, kahit na ang pinag-uusapan ay lupa at dagat na matagal nang tinuturing na tahanan ng mga taong naninirahan dito. Sa huli, malinaw ang naging pasya. Lulusob ang Asiatic Squadron ni Dewey sa Pilipinas at haharapin at wawasakin ang armada ni Montojo sa Maynila Bay. Sa papel, tugma ito sa estratehiyang sirain muna ang hukbo ng kalaban bago ang alinmang usapan sa lupa. Sa dagat ng Pilipinas, ang kahulugan nito ay darating ang isang puwersang hindi pamilyar sa karaniwang tao. Magpapasabog ng mga kanyon sa tubig na sanay lamang sa mga bangka ng mangingisda at babaguhin ang kapangyarihan sa rehiyong matagal ng pinamunuan ng Espanya. Habang umiikot ang mundo sa mga desisyong ito, nananatiling tahimik ang mga alon ng Maynila Bay. Sa mga gabi, bago sumapit ang 1 Mayo 1898, may mga gabi na abala ang mga barko ng Espanya sa pag-aayos ng kanilang posisyon at may mga gabing parang ordinaryo lamang. Ang mga marino ay paulit-ulit na inaayos ang mga lubid, mga kanyon at mga kagamitan. Pero sa kabila nito, alam ng ilan sa mga opisyal na malaki ang diferensya ng kanilang teknolohiya kumpara sa maaaring iharap na puwersa ng isang bansang gaya ng Estados Unidos. Ang armada ni Montojo ay hindi bagong buo. Marami sa mga barkong kinabibilangan nito ay matagal nang nasa serbisyo, kulang sa maayos na armor, at hindi kayang makipagpaligsahan sa layo at lakas ng putok ng mga mas modernong kanyon. Ilan sa mga barko, tulad ng Kastila, ay halos maituring ng lumulutang na baterya lamang maaaring magpaputok, pero hirap na sa maniobra at mabilis na kilos. Ang ibang barko, bagamat mas bata, ay hindi rin sapat upang tapatan ang kabuuang lakas ng mga cruiser at gunboat ni Dewey. Sa loob ng isip ni Montojo at ng iilang taong nakakaalam ng tunay na kalagayan ng hukbong pandagat na hawak niya, maliwanag ang kabigatan ng sitwasyon. May ideya siya na mas mainam sanang ipwesto ang laban sa isang lugar na may tulong ng mga kanyon sa lupa gaya ng Subic Bay at gumagamit ng mga mina sa tubig upang pigilan ang paglapit ng kalaban. Sa ganoong setup, baka may pagkakataon pa ang kanyang armada na makapinsala ng malaki. Subalit nang suriin nila ang kalagayan sa Subic, nakita nila ang kakulangan. Hindi sapat ang mga mina, hindi kumpleto ang mga shore battery, at hindi handang-handa ang lugar para sa isang malakihang sagupaan. Dahil sa limitasyon ng panahon, supply at koordinasyon, kalaunan ay napilitan si Montojo na ilipat muli ang kaniyang mga barko pabalik sa may Cavite, sa loob ng Maynila Bay. Sa isang banda, may lohika ito, mas malapit sa kabisera, mas madaling bantayan ang lungsod, at may pag-asang maprotektahan ang Maynila mula sa direktang pambobomba. Sa kabilang banda, inilalagay rin nito ang mga barko sa isang posisyon na madaling makita, madaling targetin, at hindi gaanong napapakinabangan ng mga kanyon sa lupa. Ang motibasyon ni Montojo ay hindi simpleng pag-iwas sa laban. Bilang opisyal, layunin niyang protektahan ang lungsod at ang mga sibilyan hanggat kaya. Sa pamamagitan ng paglalagay sa mga barko sa mas mababaw na bahagi ng tubig, may pag-asang kung sakaling matalo ang laban, makakapagsadsad sila sa pampang at maililigtas ang ilan sa tauhan. Iyon ang isa sa mapait na katotohanan ng kaniyang estratehiya. May nakahandang plano, hindi lamang kung paano lalaban, kundi kung paano umatras nang hindi tuluyang nilulunod sa dagat ang lahat ng kasama niya. Kung babalikang muli ang larawan ng umaga sa Maynila Bay, ang armadang ito, mukhang malalaki at mabigat sa mapa, ay nakapwesto ng paayon sa mababaw na tubig.
mula sa kalayuan para itong hanay ng mga bakal at kahoy na higante. Ngunit sa likod ng anyong iyon, may mga kanyon na hindi abot ang layo ng maaaring putukan. May mga tauhang kulang sa modernong pagsasanay. At may mga barkong kapag tinamaan sa tamang lugar ay mabilis na malalagas. Sa madaling salita, ang pusong panlaban ng armada ay mahina na. Kahit na sa papel ay maipagmamalaki pa rin ito. Sa Hong Kong naman, abala ang Asiatic Squadron ng Estados Unidos sa paghahanda. Isa-isang inaanay ang supply ng karbon na kailangan ng mga barko para sa mahabang paglalayag at sa inaasahang sagupaan. Ang mga opisyal at inhenyero ay sinusuri ang kondisyon ng makina, ang pagiging handa ng mga kanyon, at ang koordinasyon ng bawat barko sa loob ng hukbo. Ang malinaw na utos kay Dewey, hanapin at wasakin ang armada ng Espanya sa Pilipinas. Sa pagitan ng mga araw na iyon, nagbibigayan ng impormasyon ang mga konsul, espiya, at mga taong may kinalaman sa kalaban. Nagbigay ang US Consul sa Maynila ng mga mahalagang detalye tungkol sa kahinaan ng depensa, posisyon ng mga barko ng Espanya, at ang estado ng mga mina at kanyon sa paligid ng Maynila Bay. Sa pamamagitan ng impormasyong ito, nabuo sa isip ni Dewey ang mas malinaw na larawan ng larangan ng digmaan na kaniyang papasukan. Karaniwan, ang mga banyagang barko ay gumagamit ng hilagang lagusan ng Maynila Bay, malapit sa Corregidor, at iyon ang lugar na mas tinutukan ng Espanya sa paglalagay ng mga mina. Dahil dito, alam ng mga Espanyol na kung may papasok na kalabang hukbong pandagat, malamang ay doon ito susubok dumaan. Ngunit ginamit ni Dewey ang impormasyong natanggap niya at piniling dumaan sa mas delikado, ngunit hindi gaanong binantayang Southern Channel. Sa gabi bago sumapit ang labanan, kumilos ang mga barko ng Asiatic Squadron sa dilim. Tahimik na pinaandar ang mga makina. Dahan-dahan silang pumasok sa bukana ng Maynila Bay. Sinasalubong ang panganib ng mga minas na maaaring sumabog anumang oras. Sa kabutihang palad para sa kanila, ang ilang mina ay nasa lalim na hindi tumama sa mga barko, at ang iba naman ay hindi gumana ng ayon sa inaasahan. May ilang pagputok mula sa mga shore battery, ngunit malayo ang distansya at kulang sa epekto. Habang naglalayag ang hukbong pandagat ni Dewey, papasok sa loob ng bay, tulog pa ang karamihan sa Maynila. Ang mga bantay sa ilang kuta ay nakatingin sa dilim. Nagtataka kung ano ang eksaktong nangyayari. May mga ulat, may kaba, pero walang nakasiguro sa eksaktong oras at paraan ng pag-atake. Sa isip ng maraming Espanyol, hindi papasok ang isang kalabang hukbo sa gabi sa isang bay na may mina at kanyon. Subalit sa gabing ito, iyon mismo ang naging desisyong naging pabor sa Estados Unidos. Sa Hong Kong pa lamang, may isang Pilipinong lider na naghintay sa susunod na kabanata ng kasaysayan, si Emilio Aguinaldo. Nasa pagkatapon siya kasama ang ibang kasamahan matapos ang kasunduan sa Biak na Bato. Doon, unti-unti nang nabubuo ang ideya na baka maaring gamitin ang presensya ng Estados Unidos laban sa Espanya. Sa pagpasok ng Asiatic Squadron sa Maynila Bay, unti-unti ring lumalapit ang sandaling babalik si Aguinaldo sa Pilipinas. Bagaman sa ngayon, ang eksenang nangingibabaw ay ang tahimik ngunit mapanganib na paglalayag ng mga barko ni Dewey sa loob ng Luk. Pagsapit ng madaling araw ng 4 Mayo 1898, unti-unting lumilinaw ang kalangitan sa ibabaw ng Maynila Bay. Sa oras na ito, nasa loob na ng bay ang mga barko ng Estados Unidos, nakapwesto at naghahanda. Sa pampang, may mga sundalong Espanyol na napapatingin sa malayo, kinakabahan sa mga aninong nakikitang gumagalaw sa dulo ng abot-tanaw. Sa Cavite, naroon ang armada ni Montojo, nakapila, handang pumasok sa labanan kahit batid ng ilan na dehado sila sa armas at teknolohiya. Ang unang mga putok ng kanyon ay hindi agad malalakas.
May ilang pagtirang nagmula sa mga kuta at battery sa pampang, ngunit kadalasan ay kapos sa abot tanaw. Ang mga mina sa tubig ay hindi naging kasing bisa ng layunin. Habang naglalakad ang oras, unti-unti namang lumalapit ang mga barko ni Dewey. Pinipili ang tamang pwesto at distansya para sa mas organisado at mabisang pag-atake. Sa isang sandali na magiging bahagi na ng kasaysayan ng digmaang pandagat, ibinigay ni Commodore George Dewey ang bantog na utos sa kapitan ng flagship niyang USS Olympia. "You may fire when ready, Gridley." Sa tahimik na umagang iyon, ang linyang iyon ang naging hudyat upang sumambulat ang unang serye ng malalakas na putok mula sa kanyon ng Estados Unidos, direkta sa direksyon ng nakapilang mga barko ng Espanya sa may Cavite. Mula sa itaas, maipapaliwanag ang taktika ng mga Amerikano na parang pagdrawing ng hugis sa ibabaw ng tubig. Sa halip na tumigil sa isang lugar, ang mga barko ay gumagalaw ng paikot, parang arko, sa harap ng linya ng armada ni Montojo. Sa bawat pagdaan, nagpapaputok sila ng mga kanyon, pagkatapos ay liliko, lalayo ng kaunti, at babalik muli sa sunod na pasada. Una sa medyo malayo, sinusukat ang distansya, tapos paunti-unting lumalapit habang nakikita nila ang epekto ng kanilang mga putok. Sa panig ng Espanya, iba ang nararamdaman. Ang mga sundalo at marino ay nakakakita ng usok mula sa mga kanyon ng Estados Unidos, naririnig ang dagundong ng mga putok, at nararamdaman ang pagyanig sa kubyerta kapag may sumasapol sa malapit. Marami sa kanilang kanyon ay may mas maikling abot, kayati nahihirapan silang tamaan ang gumagalaw na target. May ilan ding hindi sanay sa ganito kabilis at organisadong palitan ng putok, kaya ang iba ay napapaputok nang wala sa tamang timing o direksyon. Ang mga lumang barko, tulad ng Kastila, ay nakararanas ng sunod-sunod na tama. Ang ilan ay nagkakaroon ng sira sa bahagi ng katawan ng barko. Ang iba naman ay napipilay ang kakayahang gumalaw. Sa loob ng Reina Cristina, ramdam ng mga tauhan ang mabilis na pag-init ng sitwasyon. Ang barkong ito, na dati iipinagmamalaki bilang simbolo ng lakas, ay unti-unting nagiging target ng pinakamatitinding putok. Sa panig ng Estados Unidos, nananatiling disiplinado ang paggalaw. Ang mga opisyal ay sumusunod sa planong pinag-usapan na panatiliin ang distansyang pabor sa mga kanyon nila, iwasan ang sobrang paglapit na maglalagay sa kanila sa panganib ng sagupaan sa malapitan, at tiyaking organisado ang linya ng mga barko upang walang magkagulo. Sa ganitong paraan, naipapakita ang malaking agwat sa pagitan ng dalawang hukbo, hindi lang sa teknolohiya, kundi sa paghahanda at estratehiya. Habang tumatagal ang palitan ng putok, dumarami ang tama sa mga barko ng Espanya. Ang usok ng pulbura, halo ng abo, at usok ng nasusunog na kahoy at bakal ay bumabalot sa paligid ng Cavite. Sa ilalim ng lahat ng ito, may mga marino at sundalong nagpapasya kung paano mananatiling buhay, kung saan tatakbo, at kung kailan dapat sundin ang utos na umatras o lumaban hanggang huli. Sa isang punto ng labanan, nauunawaan ni Admiral Montoyo na napakalaki ng lamang ng kalaban. Ang ideya na maipagtatanggol ng matagalan ang posisyon ay lalong nagiging mahirap paniwalaan. Sa kabila nito, nagpasya siyang subukang gumamit ng isang desperadong hakbang. Iniutos niya na iharurot ang Reina Cristina, ang kaniyang flagship, upang lapitan ang mga barko ng Amerikano at barilin sila sa mas malapitan, umaasang sa ganitong paraan, mas may pagkakataong makapinsala ng malaki. Ang utos na ito ay hindi basta taktikal na galaw. Ito rin ay isang simbolikong pagsubok na ipakita na hindi basta susuko ang armada niya. Ngunit sa pagtangkang ito, lalo lamang napunta sa gitna ng apoy ang Reina Cristina. Ang mga kanyon mula sa iba't ibang barko ng Estados Unidos
ay sabay-sabay na tumutok dito at sa bawat segundo, dumarami ang tama sa katawan ng barko. Nasunog ang ilang bahagi, napinsala ang mga talaan ng kuryente at maraming tauhan ang nasugatan o nasawi. Tahimik ngunit malinaw ang nangyayaring pagbagsak. Sa gitna ng usok at apoy, ang Reina Cristina, na minsan ay ipinagmalaki bilang puso ng armada, ay nagiging isang barkong halos wala ng kakayahang lumaban. Sa kalaunan, napilitang iwanan at isadsad ang barko upang mailigtas ang natitirang tauhan. Ang desisyong ito ay isa sa mga pinakamatinding hakbang na kailangang gawin ni Montojo, ang sadyang isuko ang sariling flagship upang maiwasan ang mas malalang pagkasawi. Hindi lamang Reina Cristina ang naghirap sa umagang iyon. Ang Kastila, na lumang-luma na, ay tinamaan sa na ibang bahagi hanggang sa mahirapan na itong manatiling lumulutang. May mga barkong tulad ng Don at Don Antonio de Ulloa at iba pang kasama sa linya na nakaranas din ng sunod-sunod na pinsala. Ang ilan ay sinunog ng sarili nilang tauhan upang hindi mahulog ng buong kamay ng kalaban. Ang iba naman ay sinadsad sa mababaw na bahagi upang ang mga marino ay makalangoy patungo sa pampang. Sa ibabaw ng tubig, makikita ang naghalong imahe ng sigawan, utos at panalangin. May mga marino na tumatalon sa dagat dala ang mga simpleng bagay. May mga sugatang pilit inihahakbang ang sarili patungo sa gilid ng barko, at may ilan na nananatiling nasa tabi ng kanilang kanyon hanggang sa huli. Sa baybayin, ang mga nakakasaksi mula sa malayo ay nakakakita ng malaking usok na tila ulap na itim na bumabalot sa bahagi ng Cavite, sinasabayan ng malakas na tunog ng mga pagsabog. Sa mga oras na iyon, ang dating makapangyarihang armada ng Espanya sa Pilipinas ay unti-unti nang nagiging larawan ng pagkasira. Ang mga barko na minsan ay ipinagmamalaki sa parada at sa mga ulat sa Madrid bilang tagapagbantay ng kapuluan ay nagiging mga kalansay na bakal at kahoy na lulubog sa ilalim ng Maynila Bay o maiiwang nakatiwangwang sa mababaw na tubig. Sa panig ng Estados Unidos, kakaunti lamang ang naging kaswalti kumpara sa natamong pinsala ng Espanya. Mula sa pananaw ng mga opisyal na Amerikano, naging mabilis at halos di kapanipaniwala ang lawak ng kanilang tagumpay. Sa ilang oras lamang na labanan, nawasak ang armadang matagal nang inaasahan ng Espanya sa bahaging ito ng Asya. Sa mga ulat na ipapadala pagkatapos, magiging malinaw na ang laban sa dagat sa Pilipinas ay isa sa pinakamalakas na patunay ng laki ng lamang na teknolohikal at estratehiko ng bagong kapangyarihang pandagat. Ngunit para sa mga Pilipino, ang tanong ay higit pa sa kung sino ang nanalo sa labanan ng mga bandila ng dayuhan. Habang nagaganap ang lahat ng ito sa tubig, nasa lupa ang mga taong matagal nang may sariling laban. Ang mga revolusyonaryong Pilipino na minsan nang tumindig laban sa Espanya at ang mga karaniwang mamamayan na araw-araw na umaasa na balang araw, ang kinabukasan ng kanilang mga anak ay hindi na itatakda sa malalayong lungsod sa Europa o Amerika. Sa mga baryo at bayan, kumalat ang balitang wasak na ang armada ng Espanya sa Maynila Bay. Iba-iba ang paraan ng pagdating ng balita. May dala ng nakarinig sa usapan ng mga sundalo. May dala ng taong nakakita mismo ng usok at apoy. At may dala ng mga pahayagang naglalarawan sa tagumpay ng Estados Unidos. Sa bawat bahay na nararating nito, iba-iba ang reaksyon. May tuwa, may takot, may pag-asa, at may pagdududa. Para sa ilan, ang naisip kaagad, kung wala na ang armada ng Espanya, hindi na ba magtatagal ang kolonyal na pamahalaan? Kung wala na ang makapangyarihang barko, hindi na ba magtatagal ang watawat ng Espanya sa mga kuta at gusali? Para sa iba, may bagong tanong. Kung mawawala ang lumang amo, sino ang papalit? At ang kapalit ba na iyon ay tunay na magbibigay ng kalayaan
o panibagong anyo lamang ng dayuhang paghahari? Sa mga bundok at baryo, kung saan nagpahinga o nagkubli ang mga revolusyonaryong Pilipino matapos ang Biak na Bato, ang balita ng pagkatalo ng armada ng Espanya ay parang hudyat na oras na upang muling maghanda. Kung ang Espanya ay mahina na sa dagat, baka may pagkakataon na patunayang kaya ring tumindig ng Pilipinas sa lupa. Dito unti-unting hihinto ang unang yugto ng umagang iyon sa Maynila Bay at magsisimulang mabuo ang susunod na kabanata. Ang pagpasok ni Aguinaldo sa eksena, ang muling pagningas ng rebolusyon, at ang komplikadong landas mula sa pagkatalo ng Espanya patungo sa papel ng Estados Unidos sa kapalaran ng bansa. Doon magsisimulang makita ng kasaysayan ang panibagong anyo ng laban. Hindi na lamang Espanya laban sa Estados Unidos, kundi ang mas masakit at mas komplikadong tanong kung saan lulugar ang Pilipinas sa gitna ng dalawang kapangyarihang nagsasalpukan. Sa pagkalubog ng mga barko ng Espanya sa Maynila Bay, nagbukas ang isang pinto. At sa kabila ng dagat na iyon, may isang lider na naghahanda nang pumasok muli sa entablado, si Emilio Aguinaldo. Sa Hong Kong, matagal nang naninirahan si Aguinaldo at ang ilan sa mga kasamahan niyang revolusyonaryo mula nang umalis sila matapos ang kasunduan sa Biak na Bato. Ang lungsod na iyon, na puno ng banyagang kalakalan, banyagang wika at banyagang bandila, ay naging pansamantalang kanlungan ng mga pangarap ng kalayaan. Doon na pag-uusapan ang tungkol sa mga pangako ng Espanya na hindi lubos na tinutupad, ang mga balitang dumarating mula sa Pilipinas, at ang mga posibilidad kung sakaling magbabago ang kapangyarihan sa kapuluan. Nang kumalat ang balita na pumasok na sa digmaan ang Estados Unidos laban sa Espanya, at lalo na nang dumating ang mga ulat tungkol sa labanan sa Maynila Bay, unti-unting nagbago ang himig ng mga usapan sa mga silid na tinitirhan ni na Aguinaldo. Hindi na lamang ito tungkol sa pagkadismaya sa lumang kasunduan. Naging tanong na rin ito kung may puwang na makipag-ugnayan sa bagong kapangyarihang pumasok sa eksena. Maingat at hindi lantarang nagkaroon ng kontak sa pagitan ni Aguinaldo at ng mga kinatawan ng Estados Unidos. Sa mga pag-uusap na yon, ipinahayag ng mga Amerikano na sinusuportahan nila ang laban ng mga Pilipino para sa kalayaan. Para sa isang bansang matagal ng bihag ng dayuhang pamumuno, ang mga salitang iyon ay parang ilaw sa dulo ng lagusan. Sa tala ng kasaysayan, iba-iba ang bersyon ng eksaktong pangako at maraming diskusyon kung gaano ito kalinaw o kalabo. Ngunit tiyak na ang impresyon na nabuo kay Aguinaldo at sa iba pang lider revolusyonaryo ay may isang pagkakataon. Kung sasabay ang kanilang pagbalik sa kahinaan ng Espanya, maaaring maitatag ang isang malayang bansa. Noong Mayo 1898, sumakay si Aguinaldo sa isang barkong Amerikano pabalik ng Pilipinas. Sa paglalakbay na iyon, dala niya ang alaala ng Biak na Bato, ang mga kasamang nawalay sa laban, ang mga pangakong napako, at ang bagong pangakong ngayo inagmumula sa panibagong dayuhan. Dala rin niya ang pag-asang maipagpapatuloy ang rebolusyon sa mas malawak at mas organisadong paraan. Sa tulong ng mga Pilipinong, handa pa ring sumama sa laban sa kabila ng mga sugat ng mga nakaraang taon. Paglapag niya sa Pilipinas, mabilis na kumalat ang balita. Ang lider na minsang lumisan ay nagbalik. Sa mga baryo at bayan, may mga taong sumasalubong sa kanya, nakikinig sa mga talumpati at paliwanag tungkol sa muling pagsiklab ng rebolusyon. Ang mga dating armas na itinago, ang mga gusaling minsang sinapian ng mga kasapi ng katipunan, at ang mga lihim na tagpuan ay muling nabuhay. Sa tulong ng koordinasyon sa iba't ibang lalawigan, unti-unting nabuo ang isang mas malinaw na istruktura ng pamahalaang revolusyonaryo. Habang kontrolado ng Estados Unidos ang dagat at may banta ng kanilang kanyon mula sa Maynila Bay,
Sinamantala ng mga Pilipinong revolusyonaryo ang pagkakataon sa lupa. Isa-isa nilang sinakop ang mga bayan na dati imahigpit na hawak ng Espanya. Sa maraming bahagi ng Luzon at iba pang isla, may mga bandilang Pilipino na nagsimulang itaas sa harap ng munisipyo o simbahan, senyales na sa lugar na iyon, hindi naganap na kinikilala ang kapangyarihan ng Madrid. Sa kabisera, nananatili pang nakakapit ang natitirang puwersa ng Espanya sa Maynila at sa mga pader ng Intramuros. Gayunpaman, sa pagdaan ng mga linggo, parami ang lugar na napapaligiran ng mga Pilipinong revolusyonaryo. Ang mga sundalong Espanyol ay unti-unti nang napapagod, nauubusan ng supply, at nakikita ring wala na silang armadang maaasahan sa labas ng bay. Sa ilalim ng ganitong kondisyon, ang tanong na hanggang kailan ay lumilipat na mula sa mga Pilipinong dating nagpigil sa sarili tungo sa mga Espanyol na ngayon ay halos wala ng matakbuhan. Noong Hunyo 1898, dumating ang sandaling matagal nang hinihintay sa puso ng maraming Pilipino. Sa Kawit, Cavite, idineklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Sa harap ng bayan, sa gitna ng tugtog at sigawan, itinaas ang watawat na magiging simbolo ng panibagong bansa. Maraming kabataan, matatanda, sundalo, at karaniwang mamamayan ang nakasaksi o nakabalita sa pangyayaring iyon. Sa kanila, parang isang pangarap na naging tunog at imahe. May bandila, may musika, at may mga salitang nagsasabing malaya na ang Pilipinas. Ngunit sa malayo, sa mga lungsod ng Estados Unidos at Espanya, iba ang usapan. Sa internasyonal na entablado, hindi automatikong kinilala ang deklarasyon ng kalayaan. Sa mata ng Espanya, hawak pa rin nila sa papel ang kapuluan kahit humina na ang kanilang armas. Sa mata ng Estados Unidos, nagsisimula pa lamang ang mas malalim na pag-uusap tungkol sa kung ano ang gagawin sa teritoryong dating sakop ng kalabang bansa. Habang abala ang revolusyonaryong pamahalaan sa pag-organisa ng mga institusyon, pagbuo ng Kongreso, at pagsisikap na magmukhang ganap na republika, nagpapatuloy naman ang presensya ng mga sundalong Amerikano sa paligid ng Maynila. Sa una, magkasama pang nakikita ang mga Pilipinong revolusyonaryo at mga sundalong Amerikano sa iisang lugar, parehong nakapwesto laban sa natitirang puwersa ng Espanya. Para sa maraming Pilipino, may impresyon na magkakampi ang dalawang puwersa na parehong laban sa lumang kolonyal na amo. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pakikipagkamay, may mga sinyalis ng tensyon. Sa ilang pagkakataon, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kung sino ang may kontrol sa ilang lugar, kung aling bandila ang dapat iangat, at kung sino ang dapat sumuko kanino. Sa mga lihim na dokumento at pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya, naghahanda ng pag-usapan ang isang kasunduang hindi isinasali ang mga Pilipino sa mesa, kung paano ipapasa ang Pilipinas mula sa isang imperyo patungo sa isa pa. Pagsapit ng pagtatapos ng 1898, nauwi sa Treaty of Paris ang negosasyon sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos. Sa kasunduang iyon, ipinasa ng Espanya sa Estados Unidos ang Pilipinas, kapalit ng bayad na salapi. Sa isang papel na pinirmahan sa Europa, ang kapuluan na tinitirhan ng milyon-milyong Pilipino ay naging ari-arian ng isang bagong dayuhang kapangyarihan na parang lupa lamang na ipinagbibili sa merkado. Walang Pilipinong nakaupo sa pulong na iyon, walang Pilipinong lumagda, at walang Pilipinong tinanong kung sang-ayon ba sila. Sa panig ng revolusyonaryong pamahalaan, ang balitang ito ay matindi ang dating. Sa pagdinig na ang Pilipinas ay bahagi na ng Estados Unidos sa mata ng mga makapangyarihang bansa, maraming lider ang nakaramdam ng pagkadismaya at galit. Sila na nagtaas ng watawat, nagdeklara ng republika, at nagsakripisyo ng buhay at kabuhayan, ay parang itinuring na lamang na tagapanood sa usapang magtatakda
ng kapalaran ng kanilang bayan. Dito unti-unting lumitaw ang pinakamalinaw na sagot sa tanong na sumagi sa maraming isipan matapos ang labanan sa Maynila Bay. Para kanino ba talaga ang pagkatalo ng armada ng Espanya? Hindi automatikong para sa Pilipinas. Mas naging malinaw na ito ay naging tagumpay para sa Estados Unidos bilang bagong kapangyarihang kolonyal, maliban na lamang kung pipiliin ng mga Pilipino na hindi tumigil sa laban. Ang mga sumunod na taon ay tumampok sa isa na namang digmaan, ang Philippine-American War. Kung sa simula, magkasabay na nakikitang nakapwesto ang puwersa ng Estados Unidos at mga revolusyonaryong Pilipino laban sa Espanya, ngayon, magkaharap na sila. Sa gabing madilim sa paligid ng Maynila, nagkaroon ng insidenteng putukan sa pagitan ng isang sundalong Amerikano at isang Pilipino. Mula sa maliit na spark na iyon, kumalat ang apoy ng mas malawak na digmaan. Para sa maraming Pilipino, ang bagong labang ito ay mas masakit. Kung sa panahon ng Espanya, halata ang kaibahan ng wika, pananamit at simbolo ng kapangyarihan, ngayon, may bagong puwersang nagsasabing may dalang sibilisasyon at demokrasya habang dahan-dahan ding kinukuha ang kontrol sa lupa, batas at kabuhayan. Sa mga laban sa Luzon at iba pang lugar, maraming revolusyonaryo ang muling humawak ng armas, nagtatag ng mga linya ng depensa, at sumabak sa mga labanan na hindi na lamang simpleng paghahagis ng bolo laban sa baril, kundi mas organisadong kampanya na tinugunan din ng Estados Unidos sa pamamagitan ng mas malalaking puwersang militar. Sa ilang lalawigan, ipinatupad ng mga Amerikano ang mga patakarang naglilimita sa kilos ng mga Pilipino. May mga lugar na isinailalim sa reconcentration, kung saan pinagsama-sama sa isang lugar ang mga sibilyan upang paghiwalayin sila sa mga gerilya. Sa mga patakarang iyon, maraming nagutom, nagkasakit at namatay. May mga bayan na sinunog bilang parusa, may mga lider na hinuli, at may mga ordinaryong mamamayan na nadamay sa gitna ng labanan. Sa kabila nito, may mga Pilipinong piniling makipagtulungan sa bagong pamahalaan, umaasang sa pamamagitan ng edukasyon at pagbabagong pampulitika, maaaring makamit ang kalayaan sa ibang paraan. Dito nagsimulang pumasok ang mga paaralang pampubliko sa mas malawak na antas, ang paggamit ng Ingles bilang wikang panturo, at ang pagbuo ng mga lokal na institusyong pampamahalaan na may limitadong kapangyarihan sa ilalim ng Amerikano. Sa mata ng ilan, ito ay pagkakataong matuto at makipagsabayan sa modernong mundo. Sa mata ng iba, ito ay bagong anyo ng kolonya, nakadamit lamang ng ibang salita at ibang bandila. Sa paglipas ng mga dekada, unti-unting nagbago ang relasyon sa pagitan ng mga Pilipino at ng Estados Unidos. Mula sa marahas na digmaan, napunta ito sa isang uri ng paghahanda para sa hinihintay na kalayaan. Nabuo ang Philippine Assembly at sa paglaon ay itinayo ang Commonwealth ng Pilipinas noong 1935 na may sariling konstitusyon at Pangulong Pilipino sa katauhan ni Manuel L. Quezon. Sa papel, mukhang papunta na sa landas ng ganap na kalayaan ang bansa, bagamat may panahon pa at mga kondisyon na kailangang sundin ayon sa mga batas ng Estados Unidos. Sa panahong iyon, ang alaala ng armada ng Espanya sa Maynila Bay ay parang lumalayo na sa alaala ng mga kabataang lumalaki. Ngunit para sa mga mas nakatatanda, malinaw pa rin ang ugnayan. Ang pagbagsak ng armada ng Espanya ang unang nagbukas ng pinto para sa pagpasok ng Estados Unidos, na kalaunan ay magbibigay ng anyo sa mga institusyon ng bansa, sa sistema ng edukasyon, at maging sa paraan ng pagtingin ng maraming Pilipino sa mundo. Hindi pa man lubusang natatapos ang transisyon mula kolonya patungo sa kalayaan sa ilalim ng balangkas ng Estados Unidos, may panibagong unos na dumating mas marahas, mas malawak, at mas mapanira. Pumutok ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa Asya,
lumawak ang ambisyon ng Imperyong Hapones. Noong 1941, sinalakay ng mga puwersang Hapones ang Pilipinas, kasabay ng pag-atake sa iba pang base militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Sa loob ng maikling panahon, bumagsak ang mga depensa ng Amerika at Pilipinas sa Bataan at Corregidor. Maraming sundalo, Pilipino at Amerikano ang sumuko. Milyon-milyong Pilipino ang biglang napailalim sa panibagong mananakop. Sa loob ng mga susunod na taon, ang bansa ay dumanas ng matinding gutom, karahasan at takot. May mga lungsod na pinilit tumanggap ng bagong pamahalaang papet. May mga baryo na sinunog dahil sa hinalang sumusuporta sa gerilya, at may mga pamilyang nabiyak dahil sa digmaan. Gayunpaman, sa ilalim ng anino ng pananakop na ito, nabuo at lumawak ang kilusang gerilya sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. May mga pangkat na lumaban sa bundok, nag-ambus sa mga sasakyang militar, at naglikom ng impormasyon para sa mga alyadong puwersa. Para sa kanila, hindi nagtatapos sa pagdating ng hapon ang laban para sa kalayaan. Sa halip, nadagdagan lamang ng isa pang mananakop ang mahabang listahan ng mga puwersang kailangang harapin ng mga Pilipino. Una ang Espanya, kasunod ang Estados Unidos bilang kolonyal na amo, at ngayon ang Hapon bilang marahas at mapaniil na awtoridad. Sa panahon ng pananakop na Hapones, ramdam ng maraming Pilipino ang bigat ng ginawang sakripisyo ng mga nauna. Sa bawat gutom na tiyan, sa bawat takot na magising sa gitna ng gabi dahil sa mga sundalong nagro-ronda, at sa bawat bulong tungkol sa mga pagpatay, lalong lumalalim ang pagnanais na matapos na ang pag-ikot ng mga banyagang bandila na dumadaan sa kanilang lupa. Noong 1944 at 1945, nagsimulang bumalik ang puwersa ng Estados Unidos sa Pilipinas upang bawiin ito mula sa Hapones. Kasabay nito, sumigla ang pagkilos ng mga gerilyang Pilipino na matagal nang nagtatago at lumalaban sa anino. Sa mga labanan sa Leyte, sa Maynila, at sa iba pang bahagi ng bansa, napakalawak ng pinsalang idinulot. Nasira ang maraming gusali, simbahan, at tahanan. Maraming sibilyan ang nasawi, ngunit sa gitna ng pagkawasak, patuloy na kumapit ang maraming Pilipino sa pag-asa na pagkatapos ng digmaan, hindi na babalik ang lumang ayos. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, bumalik ang usapan tungkol sa kalayaan. Sa wakas, natupad ang matagal nang ipinangakong araw. Noong 1946, formal na kinilala ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas. Opisyal na nagtapos ang yugto ng pagiging kolonya ng dalawang magkaibang imperyo sa loob ng halos 3 siglo at kalahati. Itinaas ang watawat ng Pilipinas bilang tanda ng isang republika na kinikilala sa buong mundo. Kung babalikan mula sa simula, mula sa tahimik na umaga sa Maynila Bay noong 1898 hanggang sa pagtaas ng bandila noong 1946, makikita ang isang mahabang arko ng kasaysayan. Sa loob lamang ng halos 40 taon, dumaan ang Pilipinas sa pagbagsak ng armada ng Espanya, sa revolusyon, sa Treaty of Paris, sa Philippine-American War, sa pagbuo ng Commonwealth, sa pananakop ng Hapon, at sa pagkamit ng kalayaan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa ganitong pagtanaw, ang umagang naglaho ang armada ng Espanya sa Maynila Bay ay hindi simpleng tagpo lamang ng mga barko at kanyon. Ito ang naging mitsa na nagsindi sa sunod-sunod na kaganapan. Kung hindi nabasag ang kapangyarihan ng Espanya sa dagat noong araw na iyon, maaaring ibang-iba ang naging takbo ng kasaysayan. Maaaring mas tumagal pa ang paghahari ng Espanya, maaaring iba ang naging galaw ng Estados Unidos, at maaaring iba ang petsa o anyo ng kalayaan noong 1946. Para sa mga Pilipino ngayon, ang tanong ay hindi na lamang kung sino ang nanalo sa labanan sa Maynila Bay, kundi kung ano ang ibinubulong ng umagang iyon sa kasalukuyang panahon. Sa loob ng iilang oras, gumuho ang 3 siglong
pinaghirapang itayo ng isang imperyo. Ipinapakita nito na kahit gaano kalaki ang isang kapangyarihan, hindi ito garantiyang mananatili magpakailanman. Sa bawat sistemang itinuturing na hindi matitinag, may binhi ng pagbabago na unti-unting tumutubo sa puso ng mga taong pinamumunuan. Kung susuriin ang buong proseso mula 1896 hanggang 1946, makikita na ang mga Pilipino ay hindi basta naging tagapanood lamang. Sa revolusyon laban sa Espanya, sa digmaan laban sa Estados Unidos, sa paglaban sa pananakop na Hapones, at sa pagbangon pagkatapos ng digmaan, laging may mga Pilipinong pumipili ng mahirap na landas. May mga lider na piniling magsalita kahit may banta ng kamatayan. May mga magsasaka at mangingisda na sumama sa hukbo. At may mga guro at mag-aaral na gumamit ng kaalaman upang itanong kung ano ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Sa bawat pamilya, may kwento ng lolo o lola, ninuno o kamag-anak na may naambag sa mga panahong iyon, maaaring sundalo, maaaring gerilya, maaaring simpleng ina na nagkubli ng pagkain para sa mga nagtatago sa bundok, o ama na nagtiis sa konsentrasyon ng mga sibilyan. Kahit hindi na isusulat sa aklat ang lahat ng pangalan, nakaukit sa alaala ng maraming angkan ang kabigatan at katatagan ng loob na kinailangan para lamang umabot sa puntong maituturing na malaya na ang bansa. Sa konteksto ng kasalukuyan, ang aral na hatid ng umagang iyon sa Maynila Bay ay hindi natatapos sa pag-alala ng petsa at pangalan. Ito ay hamon na mananatiling gising ang kamalayan. Kapag may mga usapin tungkol sa kalayaan, soberanya at tunay na kapangyarihan ng mamamayan, maaaring balikan sa isip ang larawan ng mga barkong lumulubog sa paligid ng Cavite, ng mga sundalong nagdesisyong lumaban kahit dihado, at ng mga lider na nagdeklara ng kalayaan kahit wala pang garantiya ng pagkilala mula sa mundo. Sa bawat henerasyon, may panganib na maging kampante na isipin na dahil may bandila at sariling pamahalaan, tapos na ang lahat ng laban. Ngunit ang kasaysayan ng Pilipinas mula 1898 hanggang 1946 ay paalala na ang kalayaan ay hindi regalo. Ito ay pinanday sa paulit-ulit na sakripisyo. Kung hindi patuloy na aalagaan at pangangalagaan, posible ring unti-unti itong maubos sa pamamagitan ng mga desisyong unti-unting kumakain sa dignidad at pag-asa ng mga mamamayan. Kaya sa tuwing babalikan ang kwento ng umagang naglaho ang armada ng Espanya sa Maynila Bay, mahalagang isipin hindi lamang ang tagpo sa dagat, kundi ang mahabang paglalakbay pagkatapos nito. Mula sa unang putok ng kanyon sa madaling araw ng Mayo 1898 hanggang sa pagtaas ng watawat ng Republika noong 1946, ang kasaysayan ng Pilipinas ay kwento ng isang bansang paulit-ulit na sinubok, ngunit paulit-ulit ding tumindig. Sa dulo, maaring ilarawan ang buong salaysay na parang mahabang alon. Sa simula, may kalmadong tubig at tahimik na umaga. Sumunod ang pagtaas ng alon sa anyo ng digmaan sa Maynila Bay, revolusyon at panibagong pananakop. Tumaas pa ang alon sa gitna ng Philippine-American War at ng ikalawang digmaang pandaigdig. At nang humupa ang lahat, naiwan ang isang baybayin na sugatan, ngunit nakatindig, ang isang bansang may sariling pangalan, sariling watawat at sariling tinig. Mula sa tahimik na umaga sa Maynila Bay, sa biglaang pagkawala ng armada ng Espanya, sa pagbalik ni Aguinaldo at muling pagsiklab ng revolusyon, hanggang sa mahabang landas patungo sa kalayaan noong 1946, malinaw ang mensahe ng kasaysayan. Ang bawat tagpo, gaano man ito kahirap o kasakit, ay bahagi ng malaking larawan ng isang bansang natutong tumindig sa sarili nitong mga paa. Sa mga susunod na kwento tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, sa revolusyon, sa mga digmaan, at sa mga panahong tila nalilimutan ang pinaghirapan ng mga nauna, maaaring gamiting panimulang tanong
ang inalay ng umagang ito. Paano nagmula sa tagumpay sa dagat ang isa pang mas mabigat na laban sa lupa at gaano kahanda ang isang bansa na ipaglaban ang kalayaang ipinangako sa kaniya. Sa ganitong paraan, ang Battle of Manila Bay ay hindi lamang aralin sa libro, kundi gabay sa pag-unawa sa kasalukuyan. Sa isang tahimik na sandali, maaring isalarawan ng isang Pilipinong nakatayo sa baybayin ng Maynila ngayon, nakatingin sa kalmadong tubig. Marahil hindi na nakikita ang mga kalansay na bakal sa ilalim, hindi na naririnig ang dagundong ng mga kanyon, at hindi na naaamoy ang usok ng pulbura. Ngunit kung makikinig ng mabuti sa kwentong iniwan ng kasaysayan, malinaw pa rin ang bulong. May umagang minsang gumising sa bansang ito nang biglang maglaho ang armada ng Espanya sa Maynila Bay. Hangga't naaalala ng mga Pilipino ang umagang iyon, ang mga barkong lumubog, ang mga pangako at pagtataksil, ang mga digmaang sumunod at ang kalayaang sa wakas ay naabot, hindi mawawala ang tanong kung paano po protektahan ang kalayaang inabot ng mga ninuno sa gitna ng apoy, usok at alon. Sa sagot ng bawat henerasyon sa tanong na iyon, mababakas kung natutunan nga ba ang mahahalagang aral ng mga panahong iyon at kung handa bang ipagpatuloy ang laban, hindi na sa pamamagitan ng kanyon at espada, kundi sa pamamagitan ng pagkakaisa, dignidad at paggalang sa kasaysayang nagdala sa bayan hanggang sa araw na ito.